Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati sa aton Facebook live streaming sa tanan nga nagalantaw sa aton programa Usapang Agrikultura. Panibago na naman nga adlaw, panibago na mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng among igudulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa Radio Pilipinas Iloilo. It's Tuesday, and for the whole week sa aton nga pagwaragwag makaupod nato ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kagahapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod nato ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Lau. And for Tuesday up until Friday, maging kaupod nato ang pila ka mga katapo sa PCIC 6. And subong adlaw, maging kaupod nato ang hepe, ang chief sa Marketing and Sales Division sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa inyong pagpanamila sa aton ng mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa aton ng mga tanaw, kamati, siguro mga programa. Good morning sa aton mga farmers and fisher folks. Gusto ko lang pasalamatan naman si Director Dennis Alpia, at si Sir James Lapis, nag-facilitate nga for the whole week PCIC, and I would also like to greet my regional manager, si Eva Yulina, together with our board of directors for Visayas, katanga Iloilo, si Dal Tampa. Good morning, Kanan. Yes, perfect yung nga po, sir, ang ating pag-istoryahan na inahanong sa pila ka mga information gikan sa PCIC 6. It's because na tinagahilapit na ang cropping season sa ating mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6 na topiko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates, kag mga plano naman niya sa mga 2025. And subong, mag-sentro ang atong topiko sa tinatawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agad nga mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance sa aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda? Yes, Sir John, first and foremost, sa among marketing strategy is to capacitate ang among mga personnel ang sa PCIC mismo. Ang among mga insurance adjusters, ang among mga insurance underwriters sa pagpalagnat sa programa sa PCIC. Kay ang among strategy sa subong kadamo, Sir John, ang imbita subong sa among sa mga LGUs, mga farmers associations, na mag-orient sa inyo. So, ang among gitgitanaubra is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa ating mga partners kag fisher folks. So, isa pa ang among partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, among kita silang among partners sa pagkalaknag sa insurance sa bilog na Western Visayas. And paano naman, sir, mag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga
areas o kung mga sektor, especially when we're talking sa atin ng mga farmers, sa atin ng mga coastal fishers, kag ang atin man ng mga kauturan ng mga IP nga nagapunhanglan naman niya sa marketing kada pila ka mga outreach efforts. Well, kami din sa PCIC, no, para ma-identify na mo ang mga sektor ang dapat pa namon nga nabuton, no. Ano kami sa mga partner agencies nato, parehas ang PIMPAR, parehas ang DAR, no. Kaya may aral sila, Sir Jan, ng mga programa, may aral sila sa mga distribution, parehas ang PIMPAR, no. Dapat sila distribution sa mga emerging sila. Na-coordinate din kami sa ila, no, kay para ang ilang na programa pupunta sa programa sa insurance. Isa pa, sa subong tuig, no, ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan namin kung ano ang ara sa panuan nila na mga commodities pa or mga crops na wala pa namin nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the NGO sa mga municipal profile para mapalaan namin kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namin nakaputo. The same with our underwriters. They are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, no? See to it na they are well-informed sa mga activities, no, sa Municipal Agriculture Office. Yes, you mentioned about the local government unit, sir. Ano naman ang role nyo sa ating LGU, sa ating mga cooperatives, kag pila naton, kag mga farmers association sa pagbulig agad na ma-promote naman niya ang pila ka mga programs naton sa PCIC? Well, Sir Jan, no, natin yung mga Municipal Agriculture Office, natin yung mga Farmers Association, no, ako ginayang pasalamatan natin sa ila. Kaya sila ginayang mga frontliners. Yes. They are our partners. Sila ang nakatun sa mga insurance sa ilang mga panuma on behalf of PCIC. No? Kung wala sila, I don't know kung paano naman malapot ang kadamaan sa mga farmers kung gina-insure naman sa PCIC. Yes, a follow-up question lang, sir. No? Since nag-napit sa mga cropping season natin, kamusta naman so far ang ating coordination with our mouse sa ating mga LGUs? Very happy dito, no? Almost throughout Region 6, ang tanan Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, no? Partner din namun sa crop insurance. They are our underwriters. No? Kung may ara kami underwriting agreements, wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namun partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, siguro 2 or 3, but most of them are our partners. No? So, dapat diya ang salig namun ang salig nila sa PCIC na ma-ensure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala, sir, ma-share sa atin mga tagpalamati, sa atin mga viewers, ang pila ka mga examples sa ginakabig natin, mga madinalagon na kampanya, kaya pila ka mga outreach activities na nag-boost good sa enrollment naman niya sa ating crop insurance dito sa Region 6. Sa siguro makabig ko yan successful naman kampanya, no? Among ang banner program naman ng reduced cases for basic sectors in agriculture. No? Every year, pinatadaan kami na iya sa national allocation. Every year, pares din sa Region 6, no? Allocation naman is more or less 480 million of the RSPSA budget. And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks who made sure under the program with a government premium subsidy of 480 million. And sa una, pagsubot dito
ayawan kami no, yan kami nga malabot ang number of farmers, maubos na mo ang premium pagta na ginahatag sa gobyerno, sa nasyonal para mapabot ng mga insurance sa Western Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga aton mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sa tubig na hindi naman malakot ang amon nga target or amon nga location na 315,000 farmers, 480 million. Pero wala labo sila dyan. Tulad sila ang iban ng mga provincial government, no? Parehas ang Capiz, Iloilo, Negros. Pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na isang funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi naman malabot sa RSPSA, kahit bagod kulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sa funds coming from that provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign naman ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government units na nagsalig man sabon, nga nagbutang man sa pundo masigig-sige ang crop insurance program sa bilog na Region 6. And we all know, sir, nga ang ating region na diversified katama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa ating talakapan na ang pila natin sa mga marketing efforts are culturally, linguistically appropriate, especially na sa mention natin na diverse ang Western Visayas. Yes, no. Ang PCIC Region 6, no, hindi lang ari dito sa region. Sa bilog na probinsya, may alam kita sa provincial extension offices. Kag tungod sa mga among mga PO sa wag namon, hapos na lang di kami lang sa among mga farmers and fisher folks sa kada province. No? Kaya nga among mga IEC materials, mga announcements, may alam kami sa mga orientations. Gina-translate na lang sa local dialect para maintindihan sa aton ng mga farmers and fisher folks kung diin man sila nga probinsya. Amo kami lang dala sa among programa no lang gina namon nga maintindihan sa aton ng mga farmers and fisher folks sa aton nga video. Yes, speaking of platform o kung pila natin mga communication tools, sir, ano pa yun, mayara pa dito kita iban nga mga communication tools o kung mga platforms na ginagamit agad nga mga most effective ang pagpalabot natin, especially sa mga hard to access natin ng mga communities dito sa Western Visayas. First and foremost, Sir John, thank you. Sabi ni sa Biblio, ang educating na mo kung hindi nga bulik sa mga makamalabot sa mga layo ng mga lugar, no? Kaya iba hindi na naman malabot. Just like mismo sa Antique, week may guesting kami sa isa ka radio program dito sa Antique. So dito naman na balaan na kadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw-babaw may mga radyo dito magaling nakabati sa parte sa crop insurance. No? So sa ina ang radio guesting namon at isa pa ang distribution pagkinamon sa mga ITC materials namon. No? Magkagto ka mo sa mga panwa-panwada, makita nyo sa Municipal Agriculture Office na ang amon nga mga tarpulin regarding kung paano ka mo mag-avail sa insurance at kung paano ka mo mag-gain, no? May dapat sila ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay. Malam mo, Sir John, every week siguro, no, may ara kami ginatawag na indemnity claims distribution. Kasi sa dila ang indemnity claims distribution namon, mass indemnity claims distribution namon sa kada city or municipality na mula ng mga farmers ang nakadto para mag-claim sa ilang cheque na inbayad sila sa PCIC, tag-500, tag-1,000. So direct pa lang, take na namon na as a prerogative na
before kami mag-check distribution, kapunta kami sa orientation para makabalo na nadaan sila ang mga programa sa PCIC. And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka mga marketing strategies and response? Kanto naman kita iya sa climate change, pila ka mga nagadugang pagig ng mga risks ang pila natin ka mga natural disasters na naka-apekto good sa ating mga farmers. Sa subong matuwid, no, and starting last year or 2 years ago, PCIC nag-adapt na din sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuwid, no, ang amon pag-validate sa claims, no, tablet adjustment na kami. We are using satellite-driven adjustment. Okay, from there, mas madasig ang pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad ng amon. And also, ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment, no. Sa una, kilala kami ka-bilog nila, no, ang aladas ng claims, no. Sobra kaping 120 ka-reserve for of adjusters, mga insurance adjuster ang na-hire sa buong namon to augment, no, ang gali ang balita po ni Seba, no. Pumihara sa mga calamities, no, sa areas, no. Pagdamo ang maygo sa mga kalamidad, mag-validate kami sa buong assault type, no. Tagpila adjusters, 30 o rin na dito adjusters, duwan-dungan, katadto sa area para mag-conduct sa adjustment tayo. Ang mga minatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government. So, no, kahit hindi naman malikawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang ginapangatubang sa ating opisina, especially when promoting crop insurance sa atin ng mga magagmay at mga subsistence ng mga farmers, and paano natin gina-address ang inyong mga pagpanghangkat? Sa muna, Sir Jano, yan kami sa pag-intindi sa mga small farmers and fisher folks kung paano mag-intindi sa crop insurance. Na ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim, no? So as the years went by, no, sa kadamaan na sa mga nagpa-insure sa nabayaran sa PCIC, no, word of mouth na lang sa buong PCIC from the farmers themselves, sila niya mismo ang gambal sa katupad nila na ay may PCIC wala pa insure. Hindi pa niya sa muna. Yes. Ang isa lang naman sa mga pa-intindi sila dapat hindi responsibility ng mga farmers. No? Ay sometimes subong whiskey gagawin lang ang pamildi or wala lang pamildi ka-report at ng mga farmers. No? So, ang mula gitna, no, ang PCIC, ang crop insurance nyo, dapat i-saron nyo din sa responsibility na tiniyon, no? Ang pag-file nyo sa claim nyo, kung makita nyo na ganyan, hindi na ikaw mo kapawi sa pamistik, sa masakit, no? File ka mo sa inyo notice of loss kaya ang PCIC, aarap kaya sa inyo, para sa inyo, ang farmers contribution folks natin. And yes, speaking of pila natin ng mga success stories na dinadala sa mga PCIC sa ating sa rehiyon, ano naman ang ating na o kung ano ating basihan o kung ano ating metrics sa pagtakos sa ating impact when it comes sa marketing campaigns, sa enrollment, awareness, claim satisfaction sa ating mga farmers. Well, ang abutin na measurement ng among successfully na pag-implement sa programa, no? Sir Dan, kaginambal, no, ang national government hatag sa atin sa mga programa sa international sa RSPSA. Ang ating registry system for basic sectors in agriculture, kaginambal ko, ga-allocate na sa atin 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators naman na
maayo ang among pag-implementa sa programa. No? Kay every year, 315,000 farmers ang among insure. 480 million pesos ang among ma-utilize na budget no na ma-insure ang ating mga farmers and fisher folks. Why not? Kung sina Sir Jan, ang PCIC Region 6 is the number one PCIC Regional Office sa pinakadamo na ma-insure na farmers sa bilog na Pilipinas. No? Dili sa Region 6, we are insuring 600,000 farmers every year. Wala kami nagalubo. Kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog na Pilipinas. No? And sa dira na split ko, dira na mo makita na damo na kita na intra sa insurance program sa ating gobyerno. And kudos, of course, sir, sa aton ng mga personnel pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatuwag na intensified no ang aton pila ka mga information drive agud na ma-inform natin ang aton mga farmers sa pila ka mga advantage at pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. Looking ahead, sir, ano yung mga innovations o mga partnerships ang currently na gina-explore sa ating talakapan sa pagpa-improve at pag-expand sa ating marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subungan tuwid, no, gusto ginamon na natin ng mga farmers and fisher folks. Mas hapos na lang gid ang ila pa-insure sa ila mga clubs sa atin. Yes. So, isa sini ang amon vision sa PCIC no naging technology-driven na. So, subong coordinate kami sa GCash. Kay ang amon na pagbayad sa atong mga farmers, ginawa na kita natin mas mahapos. So, pagi na siya sa GCash. So, kag may isa kami ka ginatanaw no, ang sa Palawan. Pero subong na kami orientation sa mga farmers, no? Sa mga FGUs, no? Kada indemnity claims naman, may arang napili kami ng mga banwa, within the po na kita sa mo ang taga-globe at taga-gikas, pati sa indemnity claims through GCash. No? But why na po sina ang amon pag-validate sa atong claims, no? Ang atong pag-community sa atong mga farmers and fisher folks. No? Through tablet adjustment, satellite-driven na para dasig ang pag-responder natin sa ating mga farmers at fisher folks na nakarinangulat sa ating buhay. You heard it, mga kagri, ang pila ka mga innovation at pila ka mga plano sa talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation. And we agree, sir, na mas madasig naman yung convenient ko na i-allow natin na magamit kita sa mga electronic wallet, no? Kaya isang GCash. That is why sa atin ng mga farmers, bantayan natin ang pila ka mga upgrade sa ating talatapan. Kaya lastly naman sa yung mga pagpanamyaw o kung gusto kong pasalamatan sa ating programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture mo sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa subos ng first cropping at mga farmers and fisher folks mag-ensure sa ilang mga kalamnan sa ilang mga livestock dili sa PCIC. Salamat din. And salamat sa ating tanan na naglantaw sa ating programa. Ginatamiyan natin ang ating Regional Executive Director, Director Ben Sir Arpia, at ang ating duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, ang ating OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang ating Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zerlina P. Coelho, and the rest sa nakatapo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginatamiyan natin kay ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Yunilaod na nagbuligid. Kag-shout out man to Ma'am Pauline Mission na nag-help man i-facilitate ang ating mga bisita. Subong naman niyang semana kag buwas sa Miyerkules nga adlaw bantayan natin ang ating episode ng kaupod natin ang chief naman niya
sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat, sa ngalan sa ating station manager sa Radyo Pilipinas Iloilo, si Ma'am Elena Pabiana, and sa gawas na katapuman sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa usapang agrikultura, ini si John Candelario gikan sa DOA Western Visayas. Mabuhay ang aton ng mga farmers kag manugpangisda. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at kultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.